alam niyo naman, nakita niyo na cleaning session talaga tayo today. Nalinis na yung ating, tawag dito, nalinis na yung kitchen. Yung sa taas na lang, pero I think it's gonna be easier sa taas. Ngayon guys, sinusundan natin si Madam Joy. Punta tayo sa kung saan siya nagsistay. Ayan si Madam. And then after nito is magdi-dinner tayo. Sabi ko kay Michelle, mag-ano tayo day, mag-steak. Kasi mamimiss ko yung steak talaga. Baka wala tayong steak na makain doon sa kung saan man tayo mag-work. So mag-steak tayo tonight. And yeah. Sa Lone Star lang tayo day, no? Let's see. Madam. Oh, dire. Mamimigay si Madam ng phone. Ay, migay. Transaction. Wala ang kambal mo? Yes. Da. Thank you, ma'am. Bye, Madam. Lugi. Pwede din na, Madam. Pwede. Dagway ba ni mo, ma'am siya? Hindi na. Contract sa, uy, pwede na. Tulog mo at kamakay. Yes, pwede. Sa Queensland. Yes. Guys, andito tayo sa city. Punta tayo na Iguana for some steak. Let's go. Good kaya. Kaya kung kamutang sa magsaman sa sunrock. Nakahanap din kami ng restaurant sa tagal naming paghahanap. Andito tayo sa The Hound. Your one. Okay, ka ba? My steak is hiding. Tabunan ng egg. Michelle's ribeye. Oh my God, kain na tayo guys. I would be the sunlight in your universe. We're home! Grabe guys, kanina nag-struggle kami, naghahanap kami ng steakhouse nga. Supposedly, punta sana kami ng Iguana. Pero unfortunately, meron silang private function doon. Tapos pagpunta namin doon, close na daw sila. Close na daw yung kitchen. Sa Spice din, Ale House, wala din guys, close din. So nakapunta tayo sa The Helm. Nakain tayo ng steak kasi nag-crave talaga ako ng steak. So guys, balik trabaho na naman kami ni Michelle. Actually, natapos na ako sa taas. This is the box that I'm gonna send to Australia para kay ate to. So marami ako mga abubot dyan. May bags and everything. May mga clothes din ako. Ganyan kalaki yung box. So I'm gonna send that one to DHL. And ito naman, may paayuda na naman tayo guys. This one is for Yote. I think yung mga pagkain dyan or mga gamit sa kusina, sa kanila din yan. Either kay Manette and Kentoy or kay Ses mapupunta. This one is for Ses, mga pa-beauty and all. Yan naman is for Manette and Kentoy. And this one is gonna be for Ate Sharon. So, kanina guys, may pumunta dito sa bahay and in fairness lang, ang dami naming na-sold sa kanya. Ka-workmate namin siya, si Helen. And then, very amazing kasi isa na lang yung plant na naiwan natin. Ay, actually, dalawa na lang yung plant natin. Yung plant natin na naiwan is yung Monstera natin na malaki. Gusto sana niya to, pero nakita niya na medyo nasunog kasi to kasi nalabas ko. Tapos sobrang init. So parang naano siya, nasunog nga yung leaf. So yung gagawin ko, ikakat ko na lang yan. Para hindi nila makita na parang nasunog siya kasi nakakawala ng beauty. So ayan. And the kitchen looks like this. Unfortunately, nakalimutan namin ni Michelle na bumili na bubble wrap. Kasi matatapos na talaga sana to. Kasi supposedly, nag-prepare kami ng mga food na kakainin ng bukas and whatnot. Pero I think napag-isipan namin na like it would be best na lang na i-wrap na lang lahat. Tapos ipamigay na lang yung mga pagkain. Kasi mas okay na ready na kami. Kasi tomorrow is gonna be a very busy day. Sobrang daming magaganap
bukas. As in, yung ano pa natin, yung window pa natin, hindi pa namin nagawa ni Michelle. So, we're gonna do that afterwards. At least naman sa taas, yung gagawin is basically just putting the mattress topper or mattress protector na nabili ko and then vacuum. Hindi naman masyadong marumi doon. And then, matatapos na agad yung taas. I'm very happy tonight. Nagsabi din ako na it's gonna be my last day na tatanggap ng mga orders and then tapos na. Nilagay ko na sa safety place yung aking mga jewelry. So no more jewelries, no more beauty stuff. Tapos na talaga yung business ko. Like 1 hour ago. So ayan, balik muna tayo ng trabaho guys kasi it's almost 10 o'clock so dapat magmadali. Tea break muna tayo guys. Grabe, non-stop yung trabaho namin ni Michelle. Yeah, sa taas, yung mga toilets, okay na. Yung ano ko na, luggage ko, lapit na din matapos. We're gonna have a trip to the storage unit again para i-drop yung mga bagay na kailangan i-drop doon. And we're just gonna chill for now. After ko mag-tea, o diba? Nagbomoskato na tayo ngayon. We're gonna watch some movies. And we're gonna eat Doritos. After a very tiring day. Good morning guys. Today is our last day here in New Zealand. And right now, susundan ko si Michelle kasi mag-aano kami. We're gonna drop her car sa Audi. Let's go kasi nasa likod na siya or nasa unahan na siya. Andito na tayo sa Audi. So, inaantay ko lang si Michelle kung ano. Ibibenta din kasi niya yung car niya. Ako din, actually, today. So, let's see. God, I'm so sleepy. Wala pa kaming kape ni Michelle. But we have to start our errands very early. Kasi flight na namin bukas. Oh my God. As in, ito na talaga. I'm still so sleepy. Van pala namin yung dinadrive ko. Sayang walang laman yung van natin. Diretso na sana tayo dun sa ating storage unit. Pero mas okay na din na isahan na lang yung pagpunta natin sa storage unit. Wala nang balikan sana kasi nakakapagod na actually. Andito na tayo sa Bunnings. Kasama ko na si Michelle. Let's go kasi may bibilhin tayo. Konti lang naman. Konting-konti lang. Same kami ng slippers ni Michelle. No! Day. Day. Tanaw dire. Yung napak na lahat ng mga ano namin slippers. We're heading to Caesar's place kasi andun yung car ko for 2 days na. Nakapark lang doon. So, kukunin ko na siya at lilinisan. And then later on, maybe we're gonna go to Turner's. Ano yan siya? It's like trading ng car. Car dealership. For dealership. Breakfast! Thank you, Inday. Dito tayo mag-breakfast sa labas ng bahay nila, Ses. Kasi tulog pa yun. For sure. We have some nuggets and coffee. This is our breakfast. Kasi Bye. wala... Ha? Bye. Payin sa'yo. Excited for the nuggets. My favorite. Sarap talaga ng nuggets nila. Yung car ko, katabi lang natin.
Grabe, sobrang dry ng lips ko talaga. Na-damage talaga this past few days. Wala akong inom-inom ng tubig. And then kahapon din, na-disgrasya ako while weighing something. So, ayan, meron ako small hematoma sa aking lips. We're heading to the dealership, car dealership na para ibenta tong aking sasakyan. Mamimiss ko talaga to, pero na tayo magagawa. Sushi! Orientation. Umiyak. Daw naman ka. Bye, sushi girl! Oh no! Oh, si. Mau ba? Si sushi nga sige lang, og. Mas. Sariling sikap. Alo, isa na musta mo. Dito na kami sa, I think this is the 5th one na pinuntahan namin. Hindi pala ganun ka-easy mag-sell ng cars, especially European cars, kasi yung iba namimili sila kasi mostly saleable daw yung hindi European cars dito sa New Zealand. Pero ayan, ina-assess na ni Kuya, so let's see. Babay na ba kay Chichi? Malalaman yan in a few minutes. A very quick stop sa NZ Post. I-chika ko sa inyo kung ano nangyari today. And yeah, let's... Matagal na yung ginagawa ni Michelle. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite. Thank you, ate! Thank you so much! Nasi-stress na kami. Mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Massage time. Pawala ng stress. Sobrang busy namin pero may time kami magpamassage. Sila ate andun sa bahay at saka si Bossing. Mag-dinner kami after. Feeling refreshed! Grabe, ang ganda. Ang sarap. Salamat, ate. Thank you po. Caesar is late. Glutinous flour? Nagsialisa na ang lahat. Pwede na ka madiretso sa inyo. Paalam. Asan yung car ni ate? Ay, andun pala sa ano. Si ate, ni Babay na ta? Mana? Thank you so much, ate. My God. Nang dahil kay ate, nakita namin yung key. Magpakabait kayo. Ay. Oo nga, first time ko. First time. Oh my God. Umiyak si Michelle. Hindi ko mapapa-refuse station. Marunong pala siyang umiyak. Oo, kasi maghahanap kami ng someone. Thank you so much. Hindi ko na na-chika sa inyo ang lahat ng pangyayari, but I will later kasi sobrang talaga overwhelming talaga yung nangyari sa amin ni Michelle na hindi na talaga ako makapag-vlog, but later i-chika ko sa inyo, guys. Dito tayo sa storage unit natin para i-drop na yung mga last na boxes na naipon namin ni Michelle. Wait muna. I know the next morning when the sun goes up, it might be the last day of you.
lahat ang mga gamit namin ni Michelle, guys. It's very organized. Char? Disorganized, kind of organized. Totoo yan. Pero marami naman ako ditong pang-business. So, hindi naman yan gamit lang talaga lahat namin. So, ayan siya. My God. Bye, stuff. We're gonna see you again. We're gonna see you again, that's for sure. Bye! So guys, papunta na tayo sa bahay kasi kailangan kong i-drop yung car ko. Hindi ko pa na-chika sa inyo kung ano nangyari, pero we were looking for a car dealership nga na bumili ng car ko. Kinulang tayo sa oras. I was expecting na sobrang bilis lang talaga masold ng car ko, pero unfortunately, yung mga car dealership dito or yung namimili ng mga cars dito, yung mostly reason nila is sobrang dami na nila nasasakyan. Sabi nila na if you will buy 4 cars, then I will buy your car. Ganun. So, hindi pala siya ganun kadali. So, and yung isa din na willing naman bumili, very cheap talaga yung ano niya, bili niya. So, ayoko. Hindi ko kayang ibenta yung car ko ng ganun na lang. Ipa-private sale ko na lang to siya. Ihahabilin ko sa kanila yung sasakyan ko as of now. So, Sila. or si Ses na lang siguro. Doon ko ipapark sa bahay nila. Oh my God! Sushi! And you! Tagay! Patay! Sushi! Di ka na po na sayang taler. Sudoy! Sunog mo, Sudoy! Sushi! Sino? Kabaw siya yun, no? May kabaw siya. Bye-bye na sushi, girl! Sa last na good din ako. Niya ako pa yung simod kay wet. Bye-bye! Good girl. Good Bye-bye, sushi, girl! Bye, sushi girl. Mama. Sa grass. Bayot. Babasa na sushi. Pag-amping ito. Zazwa. Kumakyat-iyot. En. Mag-clean na ang. Guys, andito na tayo sa bahay. Ay, nako. Natawa talaga ako sa mga good vibes natin ngayon. De Michelle, no? Si Michelle, very strong. Wala na siyang panahon na umiyak-iyak. De, no? Ay, nagtututuwa si Michelle. Hindi ko na nag-goodbye ako kay Ses, naiyak ako kasi few weeks ago may misunderstanding kaming dalawa. So, naiyak ako kasi bakit kami nagkaganon? Tapos, nag-sorry ako sa kanya kasi you know, pagalit ka, may mga naiisip ka na hindi naman maganda, mga ganun-ganun. So, sorry ako sa kanya. Tapos, natawa ako kasi alam ko naman na maiiyak ako, pero si Ses, nag-ano din, parang naiiyak na din siya. So, doon ako natawa. Anyway, we only have 2 hours left and someone will pick us up papunta sa airport kasi nag-book kami ng shuttle. And yeah, this is it. Ano ba yan? Parang sobrang stressful namin today kasi yung pinaka-stressful talaga guys is kailangan namin itapon yung mga basura namin. May cut-off kasi na 4:30. Tapos, by the time na nag-gather na namin lahat ng basura, yung susi ng sasakyan is nawala. So, talagang parang mabubuang na kami ni Michelle kakahanap. Ilang times na naman gino through yung isang malaking black na garbage bag. Hindi talaga namin siya makita. As in. Tapos dumating na si ate Sharon kasi gusto niya mag-goodbye sa amin. Makita niya kami before kami mag-travel na pa Australia. So, nung nakita niya kami na sobrang stress namin, as in, si Michelle, hindi niya napigilan yung sarili niya, naiyak na talaga siya. Ako naman, lagi na lang talaga ako nagpe-pray na, Lord, please, maawa ka naman, Lord. Pakita mo yung key. Kasi, parang confident na ako na, sabi ko, magagawa talaga namin lahat eh.
naka-tick box kasi yung mga gagawin. Magagawa to lahat. Basta walang aberya. Pero yun talaga, it took us 1 hour to find the key. While looking for the key, wala akong ginawa kundi mag-pray na lang talaga kay Lord. And then yun nga, si Michelle, parang iniisip na niya kasi ano yung gagawin if ever hindi namin makita yung key, tapos may inaasikaso pa siya sa sasakyan niya. Ako nag-give up kasi ako sa sasakyan ko. So, I was, initially, sabi ko na, di ba, ibibenta ko yung car. So, nag-set ako ng time na pag 12 na, hindi pa ako makakita ng someone who will buy my car. It's not worth it. Kasi nga, limited yung time namin. Sabi ko, hindi na. Hindi, iwan ko muna siya dito sa New Zealand. And then, ipa-private sale ko na nga lang. So, you know, chill-chill lang talaga ako. Sabi ko, I'm not gonna push everything kasi masistress lang ako. Pero yun nga, yun yung very unexpected na nangyari sa amin. Yung nawala yung key. Sabi ko talaga, parang napapamura na ako kanina. Pero at the same time, lagi ako nagpe-pray kay Lord na, Lord, maawa ka naman sa amin. Ginawa na namin lahat. On schedule na sana kami, tapos nawala pa yung key. Nung pagdating ni ate, yung para bang may masusumbungan ka na, ate, nawala yung key namin. Parang ganun. So, ayun, si ate, tinulungan naman kami maghanap. Very thankful talaga ako kay ate Sharon, kay Boss Ray, as in, tinulungan talaga nila kami. Yun lang talaga masasabi ko na kahit napagod na yun for sure, pumunta talaga dito sa bahay, tinulungan nila. So, hindi ko yun makakalimutan na nag-effort talaga sila for us. And then si Ses, may sakit yun. Tapos nag-dinner kami. Buti na lang pumunta pa sa dinner. So, ayun lang naman. Ate Sharon, Boss Ray, Cesar, salamat talaga sa inyo. Grabe talaga. Nag-effort talaga kayo para sa amin. Thank you so much. May God bless you. Anyway, tapusin ko na to para makapag-chill na ako. And I'm very happy sa massage talaga. Kahit na very limited nga yung time, in-insert talaga namin yung massage kasi for how many days, sobrang sakit na ng katawan namin. Like, for real. Yun nga, part naman talaga ito ng process kasi naging mabilis yung ating pagpunta ng Australia. Very unexpected na this week, especially on a Monday, yung flight namin. Pero wala tayong magagawa eh. Yun yung nabigay sa atin na contract eh. The next one will be September. Ayoko naman ng September. So, kailangan talaga siyang mangyari. And yun nga. Thank you so much, Lord. Yun talaga masasabi ko. Kasi natapos tayo. Walang tulog, pero matutulog kami sa shuttle ngayon. So, diba? I'm just very thankful talaga.